Magandang umaga rin sa'yo, Kirby. Humina na nga itong si Tropical Depression Wilma at ngayon balik na po siya sa pagiging low pressure area o LPA. As of 4 a.m., ito po yung huling namataan, 190 kilometers northeast ng Puerto Princesa City, dyan po yan sa Palawan. At dahil dyan, asahan po umanong moderate to occasionally heavy rain showers or thunderstorms. Dyan nga po yan sa may Mimaropa region. Magiging maulan din po ang ating weather ha, dyan po yan sa may Western Visayas, ganon din po yan sa may Bicol region. Hamang dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa titirang bahagi naman po na ating bansa, asahan po natin na magiging maaliwalas naman po yung ating mararanasang panahon, maliban na lamang po yan sa isolated rain showers or thunderstorms na yan nga po, no? Nagtataka po kayo kung ba't maulan ngayong umaga. Yan nga po yung tinatawag natin na isolated rain showers or thunderstorms. Ngayon naman, ang tanong ng karamihan sa atin, bakit nga ba naging LPA ulit itong si Bagyong Wilma? Well, ayon kay Pag-asa weather forecaster Coinda Divas, humina nga po itong si Bagyong Wilma nung tumama po ito kahapon, dyan po yan sa may kalupaan ng Surigao del Sur. Kapag nagkaroon po kasi ng interaction sa bagyo at sa lupa, wala pong mapagkukunan ng power ang bagyo, kaya hihina ito. Kaya nga lamang maging alerto pa rin, no? Dahil ayon pa rin po kay Ms. Divas, posibleng maging bagyo pa rin po itong LPA na ating binabantayan at inaasang within the next 24 hours ay tuluyan na nga po itong makalalabas ng ating PAR, ito nga pong nabanggit nating LPA. Samantala, isang panibagong bagyo ang nagbabadyang pumasok sa ating bansa. Ito nga po si Tropical Storm Haiyan na inaasang papasok po sa ating bansa by Wednesday or by Thursday. Ayon nga kay Ms. Divas, ay paghandaan natin ito dahil malaki ang posibilidad na lumakas ito at maging isang typhoon bago pa man ito pumasok sa ating bansa. Meron tayong dalawang senaryo na binabantayan sa pagpasok nito. Una po mga kabayan, ganito po yung magiging pagkilos nito, no? Inaasang tatama po ito, dito po yan sa may Eastern Visayas. At senaryo number 2, kapag po tumaas ang pagkilos nito, asahang tatama po ito, dyan po yan sa may Bicol region at maaapektuhan din po tayo dito sa Metro Manila, magiging maulan din po. So ang ating pong paalala sa ating mga kabayan, bantayan po natin ang lagay ng ating panahon sa pagpasok nga po nito ni Tropical Storm, ng panibagong Tropical Storm. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Samantala, dahil sa masungit na panahon, kansilado na nga pong ilang mga klase sa Kabisayaan. Suspendido na nga po ang mga klase sa Bohol, elementary to high school level, at sa Dumaguete City, elementary to high school level. Kasabay po niyan, kansilado na rin ang ilang mga flights ng Philippine Airlines. Kansilado nga po ang PR-239 Manila to Calibo at PR-40 Calibo to Manila. Mga kababayan, manatiling nakatutok dito lamang po yan sa Panahon TV Express para sa pinakasariwang mga updates hinggil sa lagay ng ating panahon. Pero for the meantime, please like us on our Facebook and you can also follow us on Twitter at Panahon TV at welcome po kayo lahat sa ating website na www.panahon.tv dahil dito sa Panahon TV, tunay na walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At your service po, ang inyong weatherman, Harry Bayona, balik sa'yo, Kirby.